Chapter 5-6. Ang utos ni Roman ay bumagsak na parang bomba, na nag-iwan sa Sage Town na lubos na natigilan. Sumisigaw at galit na sinasabi ng isang mamamayan na Panginoong Moore, kailangan ba talagang magtrabaho sa manor ang lahat ng 5 nilang anak? Hindi nila kayang sakahin ang lupain kung silang dalawa lang. At batid ng isang mamamayan na gagawin ba silang lahat ng Panginoon na mga alipin? At tinatanong ng isang mamamayan na kung bakit ayaw niya silang hayaang magsaka. Ngayon ang pinakamagandang panahon para magtanim. Galit na sumisigaw si Moore at sinasabi nito na tumahimik silang lahat. Sa tingin ba nila ay mababago niya ang isip ni Panginoon Roman? Asa pa silang lahat. At wala siyang halaga sa isang maharlika. Kung mababago niya ang isip niya, hindi lang basta ipapabawi niya sa kanya ang utos niya, ipapapatay niya silang lahat para hindi niya na kailangang makasama pa ang mga hayop na tulad nila. Umalis na sila sa daraanan niya. Sinasabi ng matanda na ipinapakita lang sa kanila ni Lord Roman kung sino ang boss. Basta't sumunod sila, sigurado siyang hahayaan niya silang mabuhay. Sinasabi ng naka-red na buhok na ayon sa kontrata ng nangungupahan, malaya silang magsaka basta't binabayaran nila ang kanilang mga buwis. Sinasabi ng matanda na pero binawi ng Panginoon ang buong lupain. Labag yan sa batas. At parurusahan siya ng hari. At batid ng naka-red na buhok na oo, tinatakot lang siguro niya sila. Sa daungan ng barko. Pumasok ang mga ngalakal na si Maury sa barko. At may naghihintay sa kanya na isang babae. At sinasabi nito na nahanap niya ba siya? Sinasabi ni Maury na hindi. Mali ba ang impormasyon niya? Nagtanong-tanong siya sa kung saan-saan. Sinasabi ng babae na walang silbi. Sinasabi ni Maury na wala siya ng mga pamamaraan niya. At isinadlak ng bagong Panginoon ng Sage Town sa kaguluhan. At pinag-uusapan ng lahat si Roman Rift Armor. Wala na talagang ibang paksa. Tinatanong ng babae na kung ano ang ginawa ng maharlikang yun. Napailing na lang ito. At napaisip at tinignan nito ang labas sa bintana. Sinasabi ng babae na nakakadiri ang mga maruming hilig niya. Ang pagkaladkad sa mga batang lalaki at babae papunta sa mansyon. Isa siyang may sakit na meningitis. Sinasabi ni Maury na kung meningitis lang siya, hindi na sana siya naghintay ng 7 araw para gawin yun. Sa totoo lang, sa tingin niya ay maaaring naghahanda siya para sa digmaan. O kaya naman ay mayroon siyang mas malawak na estratehiya. Nagtataka at sinasabi ng babae na naghahanda para sa digmaan sa liblib at malayong lugar na ito. At hindi kaya masyado niya lang itong iniisip ng labis? Sinasabi ni Maury na sinusubukan ba niyang magbukas ng daan patungo sa labas na mundo. Pero napakalaking trabaho niyan. Aabutin niya ng 20 taon. Sa madaling salita, sa tingin niya ay hindi siya ang uri ng walang silbing maharlika na namumuhay lang sa marangyang catamaran. Tumayo na ang babae at sinasabi nito na hindi na siya pwedeng magsayang ng oras. Kung hindi niya siya mahanap, siya ang gagawa noon. Pinigilang naman siya ni Maury at sinasabi nito na hindi. Kapag nabunyag siya, idadamay niya siya. Sinasabi ng babae na hindi pa umaabot dito ang impluwensya ng simbahan. Walang maghahinalang may kaugnayan siya sa kanila. At batid ni Maury na pero ang karaban ng mga mangangalakal niya lang ang tanging nakarating. Masyadong mapanganib para sa kanya na gawin yan. Sinasabi ng babae na sa tingin niya ba ay maayos ang ugnayan ng mga maharlika at ng simbahan? Huwag siyang mag-alala. Hindi magsusumbong sa simbahan ang pamilyang Rift Armor. Nababahala na sinasabi ni Maury na kahit maliit ang posibilidad, hindi nila pwedeng isapalaran yan. Makinig muna siya sa kanya. Sa tingin niya, wala siya sa Sage Town. Nararamdaman ng Amethyst ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala itong naging reaksyon sa Sage Town. Malamang na nagtatago siya sa kaibuturan ng mga kabundukan. Sinasabi ng babae na kung totoo yun, imposibleng hindi sila nakarinig kahit isang tsismis.
Nakangiting sinasabi ni Mori na si Roman Rift Armor ay mahilig magkontrol ng lahat ng bagay. Matutulungan niya silang mahanap siya. Nagulat naman ito sa sinasabi niya at tinatanong ng babae kung ano. Ano ang ginawa niya? Sinasabi ni Mori na binanggit niya sa kanya ang tungkol sa mga naninirahan sa bundok. Siya lang ang makakahanap sa kanya. Hindi nila yun kaya, silang mga tagalabas. Bigla nitong hinawakan si Mori at sumisigaw na sinasabi nito na gago ka. Paano niya nasabing hindi niya siya gagawa ng masama? Sinasabi ni Mori na pupunta ba siya sa kabundukan ng mag-isa at walang kasama? Ano na lang ang gagawin niya kung mamatay siya? Binitawan niya na si Mori at palabas na ito sa barko. Hinabol ito ni Mori at tinatanong nito kung ano ang gagawin niya. Sinasabi ng babae na hindi siya nagtitiwala sa mga maharlika, hahanapin niya ang batang yon bago niya pa ito mahanap. Sinasabi ni Mori na kapag nabunyag siya, idadamay niya siya. Basta't hindi siya mabunyag. Naglabas ito ng dugo sa kanyang kamay, at nakagawa ito ng dark aura at pumalibot ito sa kanya, at unti-unti itong nawawala at sinasabi nito na mahahanap niya siya bago nila siya mahanap. Sinasabi ni Mori na 2 araw lang niya siya hihintayin. Babalik man siya o hindi, aalis na siya. Sa isang bahay, pumunta dito ang dark aura, at may pamilya na natutulog at nagpakita dito ang babae, at pinagmasdan nito ang mga bata, at sinasabi nito na nasaan ang mangkukulam ng Sage Town. Bigla na lang may nagising, at dali-dali itong bumangon at ginigising nito ang kanyang asawa, at sinasabi nito na bilis, gumising siya. Sinasabi ng babae na huwag niya na siyang alugin. Nakatulog na siya ng mahimbing. Takot na sinasabi ng babae na hindi. Siya na isang demonyo. Huwag niyang saktan ang kanyang mga anak. Bigla itong nagbago ng anyo at tinatanong nito kung nasaan si Guir. Sa ibang lugar. Makikita dito na nakatayo lang si Roman, at habang nagsesenay sila Green at Aaron. Dumating si Moore at may dala itong balita, at sinasabi nito na Panginoong Roman, kakilakilabot na balita. Isang demonyo ang lumitaw sa bayan ng Sage kagabi. Nagtataka at tinatanong ni Roman na kung anong demonyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinasabi ni Moore na mahigit sa 12 sambahayan ang nagsasabing na panaginipan nila ang isang babaeng nakasuot ng itim na balabal. May isang pamilya pang ang nakakita ng malinaw sa mukha ng demonyo. Sinasabi ni Aaron na mahal na Panginoon, maaaring isang mangkukulam ang kanilang nakita. Sinasabi ng system na sa kontinenteng ito, ang hari, ang mga maharlika, at ang simbahan ang bumubuo sa naghaharing uri. Maislan ang ugnayan ng tatlong ito. Ang mga maharlika ay nananagot sa hari. Ang hari ay nagpapasailalim sa simbahan. Gayunpaman, nag-iingat ang simbahan sa mga maharlika. Ang simbahan ay mayroong mga klero at armadong puwersa, tulad ng mga Templar, mga kabalyerong nangangaso ng demonyo, at mga kabalyero ng Inquisition, ngunit nangongolekta rin ito ng katiting na bahagi, nakatumbas ng 10 bahagi ng kabuuang kita. Ang 3 Grand Duke ng Black Iron Kingdom ay hindi kailanman nagbabayad ng katiting na bahagi, kahit na ang mismong hari ay nagbabayad sa simbahan. Sa madaling salita, kapwa inaapi ng mga maharlika at ng simbahan ang mga magsasaka. Ang bayan ng Sage ay liblib, at walang presensya ng simbahan o mga misyonero. Bihira ang mga mage, samantalang ang mga mangkukulam naman ay likas na may kakayahang gumamit ng mahika. Itinuturing ng simbahan ang mga mangkukulam bilang mga salot, kaya't walang humpay silang hinahabol at pinag-uusig. Wala ring pakialam ang mga maharlika kung mabuhay man o mamatay ang mga mangkukulam. Maging ang mga batikang kabalyero ay minamaliit sila, batid na sapat na ang isang sandang lamang upang tapusin ang kanilang buhay. Takot na sinasabi ni Moore na mahal na Panginoon, kung isa nga siyang mangkukulam, paano nila siya balak harapin? Dapat ba nilang ipaalam ito sa simbahan? Ang pagbibigay alam sa simbahan ay may gantimpalang 10 gintong barya. Katumbas iyan ng 20 baka na pang-araro.
Sinasabi ni Roman na bakit niya siya kailangang kausapin. May nawala ba o nasaktan? Sinasabi ni Moore na wala. Mukhang may hinahanap lang siya. Naglakad na ito at sinasabi ni Roman na kung gayon, huwag niya na lang pansinin. Kapag nahanap na niya ang hinahanap niya, kusa rin siyang aalis. Papunta na siya sa Sagetown ngayon. Panahon na para itanim ang spring wheat, kaya kailangan niya silang pakilyusan. Huwag niya nang babanggitin sa kanya ang tungkol sa bruhang iyon. Sa ngayon, ang dapat lang na maging alalahanin niya ay kung matataniman ng maayos ang kanyang mga bukid. Sa isang bukirin, nagtipon ang karamihan sa mga mamamayan. Sinasabi ni Roman na magpapatuloy sila sa pagtatanim ng spring wheat ngayong taon. Maghasik ng 30 libra bawat acre. Sa isip ni Roman na para sa mga mangmang, tanging mararahas na pamamaraan lamang ang uubra. Tinawag ni Roman si Moore, at inutusan ito na ayusin niya na magsalitan ang mga magsasaka sa paghalo ng maputik na tubig. Sa isip ni Roman na ang ani na 1,000 libra bawat acre ay karaniwan sa kanya nakaraang buhay, ngunit sa panahong ito, isa na lamang itong imposibleng pangarap. Batay sa kanyang natutunan sa agrikultura, pinakamainam ang pagpili ng mga binhi gamit ang tubig alat. Gayunpaman, isang luho ang asin sa Sagetown, kaya mapipilitan siyang gumamit na lamang ng maputik na tubig para sa pagpili ng mga ito. Tinatanong ni Moore na mahal na Panginoon, bakit kailangan nilang gumamit ng malabong tubig? Sinasabi ni Roman na huwag nang magtanong kung bakit. Sila ay mga kasangkapan lamang sa pagsasaka. Hindi na nila kailangang intindihin ang mga layunin ng kanilang Panginoon. Sa isip ni Roman na bago magpakita ang mga resulta, anumang paliwanag ay sobrang. Pinagpapawisan na sinasabi ni Moore na oo, naiintindihan niya. Bumaba na si Roman sa kanyang kabayo, at sa isip nito na noong nakaraang taon, ang kabuuang lupang sinasaka ay humigit kumulang 10,000 acre, na karamihan ay mga nakakalat na lupang hindi nagagamit ng maayos. Matapos ang pagsusuri sa mismong lugar, 2,000 acre lamang ng matabang lupa ang kanyang pinanatili para sa kanilang populasyon na 2,000, habang nakatuon sa may sensinang pagsasaka. Ang natitirang 30 hanggang 40,000 acre ay karamihang hahayaang nakatiwangwang. Ang pagpapabuti ng lupa at paggawa ng compost ay mangangailangan ng hindi bababa sa kalahating buwan. Ang mga paghahanda para sa pag-aararo sa panahon ng tagsibol ay matrabaho at apurahan. Sinasabi ni Roman na marami pa silang dapat gawin. Magpadala ng mga tao para kumuha ng dumi ng hayop, nabubulok na damo, at banlik upang gawing pataba. Balak niyang tapusin ang mga paghahanda para sa pag-aararo ngayong tagsibol sa loob ng 20 hanggang 30 araw. Mabuti pang ibuhos niya na ang lahat ng kanyang makakaya sa panahong ito. Sumang-ayon naman si Roman dito. Sa isip ni Roman na ngayong mayroon ng mansiyon ang Panginoong may lupa, lalong bamigat ang pasanin ng mga magsasaka. Kailangan nilang madali ang pataasin ng ani, ngunit hindi may iwasang mapagod ng husto ang mga manggagawa. Sinasabi ni Roman na maghanap siya ng 80 babaeng magsasaka at maghanda ng sapat na rasyon para sa lahat, kabilang na ang mga alipin. Kalahating libra ng tuyong rasyon, 3 hiwa ng tinapay na kasing kapal ng buko ng daliri, 1 mangkok ng oatmeal, sabaw na may iba't ibang gulay, at sapat na dami ng pinakuloang tubig para sa bawat tao. Ito ang kanyang tanghalian ngayong araw, walang tipid-tipid o pagbabawas. Sa isip-isip ni Moore na mahal na Panginoon, naririnig ba nila ang kanilang sarili? Saan manggagaling ang mga rasyong ito? Kinakain ba talaga ito ng mga marangal na Panginoon? Ano naman ang dapat nilang kainin kung gayon? Huminto si Roman at sinasabi nito na narinig niya ba siya? Bakit nakatayo lang siya riyan? Nauutal na sinasabi ni Moore na naiintindihan niya mahal na Panginoon. Sa isip ni Roman na buong bayan ay ginawa niyang mga magsasaka at mga aliping may kakayahang magtrabaho, humigit kumulang 1,200 katao, hindi kabilang ang mga bata at matatanda. Opisyal sa agrikultura, 1.
Mga tagapangasiwa, 16. Mga gwardya, 30. Sinasabi ni Roman na mula ngayon, ganito na ang mangyayari tuwing tanghali. Walang sino man ang papayagang umuwi. Kung mayroon silang mga anak o matatandang kapamilya na hindi makalakad, ilabas ninyo sila. Iwanan ang lahat ng mga bata sa mga babaeng magsasaka upang sila ang mag-alaga sa mga ito. Ito ang magiging pang-araw-araw na gawain. Ipaalam ito sa lahat sa lalong madaling panahon. Sa isip-isip ni Roman na isang bagong kaayusan ang malapit ng maganap. Handa na siya riyan, bagong siglo. Sa Origin Farm. German at Hans Clerks, ang taunang sahod na 1.2 gold coins, bayad ng patiuna para sa 3 taon, pumirma ng 10 taong kontrata, at karagdagang kabayaran sa anyo ng mga materyales. Sinasabi ni Roman na makinig sila, German at Hans. Gusto niyang turuan nila ang 300 bata sa bukid ng mga pangunahing kaalaman araw-araw. Gawin ninyo ito gaya ng pagtuturo sa kanila ng kanilang mga guro, at maging matyaga. Magsimula sa aritmetika, kasunod ang pagbabasa at pagsulat. Kung hindi nila nauunawaan, matututo sila. Kapag natuto na, magsasanay sila. Kung maging pasaway sila, paluin sila hanggang sa magpakabait. Sinasabi ni Hans na mahal na Panginoon, hindi siya sumama sa kanila para lamang maging guro. Gusto niyang maging administrator, hindi makipaglaro ng hulaan ng salita sa mga anak ng mga magsasaka. Tinatanong ni Roman si Germa kung iyan din ba ang iniisip niya. Sinasabi ni German na ang kanyang lolo ay dating mahistrado ng isang dakilang Panginoon. Naparito siya nang may pag-asang makagawa ng pangalan, ngunit ngayon ay naglilista na lamang siya ng populasyon. Tunay ngang mahirap itong tanggapin. Tinatanong ni Roman na kung susuwayin ba nila ang kanyang mga utos. Nababahala na sinasabi ni German na mayroon silang karapatan na tumanggi sa mga hindi makatarungang utos. Kung pipilitin niya, maghahain siya ng demanda sa Royal Court. Ang jurisdiksyon ng hari ay nakahihigit sa kanyang autoridad bilang isang lord. Napatingin dito si Damian na may paghuhusga, at sinasabi nito na kinuha niya siya sa sahod na higit pa sa karaniwang antas sa merkado. Huwag niya siyang kausapin tungkol sa kanyang mga karapatan. Higit pa sa sapat ang kanyang sahod upang bigyang katwiran ang pag-a-assign niya sa kanya ng gawaing ito. Pinirmahan niya ang kontrata, kaya kailangan niyang gawin ang trabaho at sumunod sa kanyang amo, di ba? Huwag nilang ituring ang kanilang sarili na higit pa sa inyo, huwag nilang subukan ang hangganan ng kanyang pasensya, at higit sa lahat, huwag nilang questionin ang kanyang mga desisyon. Kung hindi papatayin niya sila agad-agad. Nagbigay-pugay ang dalawa at sinasabi nila na opo, Panginoon. Lubos na nila itong nauunawaan ngayon. Sinasabi ni Roman na tanghali na. Kailangan niya pa ring lumabas para sa isang inspection. Ipinagkakatiwala niya sa kanila ang mga bata sa bukid. Umalis na si Roman at naiwan ang dalawa at yumuko ang mga ito. Sa labas. Nakapila ang mga tao, at kumukuha sila ng kanilang mga pagkain. Sinasabi ni Moore na nakakolekta sila ng mahigit 10 tonelada ng dumi ng hayop kaninang umaga, kabilang ang dumi ng baka, kabayo, tupa, at baboy. Sinasabi ni Roman na hindi ito sapat. Kailangan nila ng kahit man lang 100 tonelada ng pataba para lamang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Binigyan na ang isang magsasaka ng kanyang pagkain, at nagtataka at nababahala, at sa isip nito na ito ang karaniwang kinakain ng pamilya niya sa loob ng isang buong araw. Hindi naman niya sila papatayin agad pagkatapos nilang kumain, di ba? Kahit ang Panginoon ay kumakain nito. Tapos na sila, tapos na. Patay na ba siya? Sa isip-isip ni Moore na hindi niya maunawaan ang iniisip ng Panginoon. Bakit siya kumakain sa tabi ng bante ng dumi? Napakababa nito para sa isang marangal na tulad niya. Naiinis na sinasabi ni Roman na huwag niya siyang titigan at bilisan niya ng kumain. Mag-compost na siya kapag tapos na siya. O mas mabuti pa, kumain na lang siya habang nagtatrabaho.
Nagulat ito at sinasabi nito na agad-agad Panginoon. At sa isip nito na ang kumain habang nagko-compose ng dumi ng hayop. Mas pipiliin niya pang mamatay. Pagkalipas ng 2 oras, sinasabi ni Roman na sa loob ng kalahating buwan, mabubulok ito, mawawala ang masamang amoy, at ang duming ito ay magiging mainam na pataba. Simula ngayon, ang lahat ng dumi ng hayop ay ipoproseso, alinsunod sa mga pamantayan sa kasalukuyan. Ang sinumang makikilahok ay gagantimpalaan ng 2 libra ng trigo. Sinasabi ni Roman na mahal na Panginoon, gagawin ito ng mga magsasaka kahit walang gantimpala. Galit na sinasabi ni Roman na sinusubukan niya bang sabihin sa kanya kung paano gawin ang trabaho niya. Yumuko si Moore at sinasabi nito na naiintindihan niya. At batid ni Roman na siya nga pala, manatili siya rito at turuan ang mga magsasaka at mga alipin kung paano gumawa ng compost. Kailangan niyang pumunta sa pandayan para magtanong ng ilang bagay kay Lars na isang panday. Umalis na si Roman, at naiwan na nagtataka si Moore, at sa isip-isip nito na ngayon lang siya nakakita ng isang marangal na Panginoon na talagang nakikilahok at hands-on sa lahat ng bagay. Kung ganito kasigasig magtrabaho ang Panginoon at magpapabaya naman siya, siguradong itatapon siya sa kulungan ng mga baboy. Sa Blacksmith Forge, nakita ito ng panday na pumasok at binati niya ito. Tinatanong ni Roman na kung siya ba ang gumagawa ng lahat ng kagamitan sa pagsasaka sa Sage Town. Sinasabi ng panday na gumagawa siya ng ilan sa mga iyon, pero ang iba ay dinadala ng mga mangangalakal. Karaniwan ay pag-aayos lang ang ginagawa niya. Tinatanong ni Roman kung kumusta ang negosyo niya. Sinasabi ng panday na hindi masyadong maganda. Kailangang bilhin ang mga iron ingot, at masyadong mahirap ang bayan ng Sage. Hindi kayang bumili ng mga magsasaka ng mga kagamitang gawa sa bakal. Tinatanong ni Roman na kung ilang iron ingot ang mayroon siya. Sinasabi ng panday na 200 libra lamang. Sa isip-isip nito na kukunin ba nito ng Panginoon. Ito ang pinakamahalaga niyang ari-arian. May kinukuha si Roman sa kanyang damit, at sinasabi nito na kailangan niyang gumawa ng ararong bakal ayon sa mga blueprint na iginuhit niya. Gaano karaming bakal ang kakailanganin nito? Sinasabi ng panday na tinatansya niyang nasa 30 libra ang bigat ng bakal. Kailangan din ito ng gulong, kaya kakailanganin niyang humanap ng karpintero para roon. Sinasabi ni Roman na bawasan hanggat maaari ang mga materyales at gawin ito agad. Siya na ang sasagot sa mga gastusin. Sinasabi ng panday na ang ipapabayad niya lang sa kanya ay ang halaga ng mga materyales. Pero sabi ng simbahan, ang lahat ng mayroon sila ay kaloob ng mga Diyos at hindi maaaring baguhin. Kung hindi, mapupunta sila sa impyerno. Sinasabi ni Roman na kung gayon, hayaan niyang sabihin yan sa kanya ng mga Diyos ng harapan. Sa isip-isip ni Roman na isipin niya na lang na magsasalita ang Panginoon tungkol sa mga Diyos ng ganoon. Sinasabi ni Roman na napakahalaga ng ararong ito. Tawagin niya ang karpintero. Kailangan nilang ipagawa ito. Sinasabi ng panday na pupuntahan niya ito agad. Sa isip-isip ni Roman na ang lupa sa lupain na ito ay mamasa-masa at mabigat. Ang tunay na kailangan nila ay mabigat na araro, ngunit ang ginagamit nila sa ngayon ay magaan na araro. Sumasalungat ito sa mga batas ng kalikasan. Dahil kaya naman nilang gumawa ng mga ararong bakal, bakit wala pang nakapag-imbento ng mabigat na araro? Napakarami pang bagay sa mundong ito na hindi niya pa natutuklasan. Popular Science. Farming Trivia. Mga prinsipyo sa paghahalo sa maputik na tubig, pagpili ng buto sa pamamagitan ng pagpapalutang, ibuhos ang mga buto sa isang likido na may tiyak na densidad. Ang mga matataba at mabibigat na buto, mataas ang specific gravity ay lulubog, habang ang mga kulubot, kinain ng uod, hindi pa ganap na hinog, o hungkag at magaan na buto ay lulutang o mananatiling nakalutang, kaya maaari silang ihiwalay o alisin. Bakit gumagamit ng tubig na may putik?
Pagpili ng binhi gamit ang tubig asin, ang pinakamainam na paraan ay ang pagpili ng binhi gamit ang tubig asin, saltwater seed selection. Dahil tumpak na may aangkop ang densidad nito. Gayunpaman, ang asin ay itinuturing na mamahaling produkto sa Sage Town at hindi maaaring gamitin ng maramihan. Mga lokal na materyales, paghaluin ang pino at malambot na lupa o putik, mula sa ilog o palaisdaan at malinis na tubig. Ang timplang ito ay may mas mataas na densidad kaysa sa malinis na tubig at maaaring ipalit ng bahagya sa tubig asin upang maihiwalay ang mga binhi sa pamamagitan ng pagpapalutang sa mga ito. Mababa ang gastos at kayang gawin ng maramihan, kinakailangang ay proseso ang napakaraming binhi bago ang pag-aararo sa panahon ng tagsibol. Halos walang gastos ang paggamit ng tubig na may putik, kaya mainam ito para sa mabilis at malawakang paggamit. Mga panuntunan sa pag-aasikaso, pinasimple. Kumuha ng pino at malinis na putik, haluan ng tubig, at haluin ito hanggang sa maging malabnaw na timpla. Hayaan itong mamahinga sandali upang maalis ang anumang mga dumi o labi na lumulutang sa ibabaw. Ihalo ang trigo ng patingi-tingi, haluing mabuti, at hayaan itong mamahinga. Sagaran at alisin ang mga buto at dumi na lumulutang sa ibabaw at sa itaas na bahagi ng pinaghalong tubig at putik. Itapon ang mga ito o gamiting pagkain ng hayop. Kunin ang mga matataba at buong buto na lumubog sa ilalim. Mabilis na banlawan ang mga ito gamit ang malinis na tubig, ikalat ng manipis, at patuyuin sa lugar na hindi nasisinaga ng araw hanggang sa hindi na ito dumidikit sa iyong mga daliri kapag pinisil. Pagkatapos ay maaari nang magpatuloy sa proseso ng pagpapatubo o pagtatanim. Iwasang mailantad ang mga buto sa direktang sikat ng araw at iwasan ang matagal na pagbabad, karaniwan ay hindi hihigit sa 2 hanggang 4 na oras sa kabuuan ng proseso upang hindi bumaba ang antas ng pagtubo ng mga ito. Mga paalala at karagdagang impormasyon. Hindi dapat masyadong malapot ang timpla ng putik at tubig. Kung masyado itong malapot, magkakaroon ng maling resulta at lulubog pati ang mga butil na katamtaman lamang ang kalidad. Bilang batayan, dapat ay malinaw na maghiwalay ang mga ito at magkaroon ng patong na lumulutang habang ang iba naman ay natural na namamaghiwalay ayon sa bigat matapos haluin. Kailangang hag-asing mabuti ang mga butil upang matiyak na hindi madadala ng putik ang mga pathogen o hindi matatakpan ang balat ng butil, na maaaring makahadlang sa pagsipsip ng tubig. Pagkatapos ng pagpili, isunod ang maikling proseso ng desinfeksyon gamit ang asin kung mayroon, abo ng halaman, o tubig na may apog, lime water upang higit na mapuksa ang mga pathogen at matiyak ang pantay na pagtubo ng mga punla. Ang antas ng katumpakan sa pagsusuri gamit lamang ang maputik na tubig ay mas mababa kumpara sa karaniwang pamamaraang gumagamit ng tubig alat, ngunit higit itong nakalalamang pagdating sa kadalian ng pagkuha at kakayahang gamitin sa malawakang operasyon. Sa kabuuan, malaki ang maitutulong nito upang mapataas ang antas at pagkakapare-pareho ng pagtubo, na nagreresulta sa pagbawas ng bilang ng mga puwang o kawalan ng tanim sa bukid. Trivia tungkol sa transmigration, kabisaduhin ang mga ito, at makatutulong ang mga ito sa iyong pagyaman.